guys! Welcome back to my channel. It's been a while and I'm also back in South Korea. Wala lang, trip ko lang kasi ayun na yata yung luggage ko. Wait lang. Okay ulit. Yun na nga yung luggage ko. I'm back here in Korea. Today is March 18 and natripan ko lang kasi nagre-revenge travel ako. Kasi last year, puro ospital yung pinuntahan ko dahil nga sa sakit ko. So now that I am well, eto na, back to traveling tayo. Pupunta na ako sa kuhaan ng SIM card kasi for me, mas convenient pala yung SIM card as compared to pocket wifi na kailangan mo pang ibalik kapag kapauwi na, and also para less yung gadgets na charge mo. Ayun, napagod ako kasi hinabol ko yung luggage ko. See you! Magpapapalit muna pala ako ng pera kasi ayoko lumalabas ng airport nang wala akong dalang pera. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog, ang dami kong travel na hindi binlog kasi sa katamaran siguro, tsaka gusto ko ma-enjoy yung lugar. Eh ngayon naman, ilang beses na ako nakapunta ng Korea, kaya naisip ko, sige, magbalik vlogging na tayo. And dahil nga nagkaroon ako ng sakit, na-realize ko na someday mawawala tayo sa mundong ibabaw, and maganda talaga na nire-record natin yung mga pinagagagawa natin para if ever dumating yung time na wala na tayo, meron tayong mga memories na maiiwan. Eh, ito na siya. Nakita ko na yung pagkiklaiman ko ng SIM card. Nakuha ko na yung SIM card and ang galing kasi may libreng T-Money. Actually, hindi na talaga ako nagpaplanong bumili kasi meron naman ako from my last travel. Pero dahil, ayan, binigyan nila ako ng bago, dagdag collection. Sobrang convenient niya, guys. Tsaka hindi ka mag-aalala, baka mawala mo, baka masira mo, yung mga ganyan. Dagdag isipin pa kasi yan sa travel kung yung pocket wifi yung hihiramin nyo. Pero kung marami kayong gagamit, tipong makikiconnect yung pamilya mo sa'yo, ganyan, pwede kayong mag-pocket wifi naman. Pero dahil solo travel nga lang ako, syempre ako lang gagamit, di mag-SIM card na lang, tapos i-on ko yung data sharing. Nandito pa yung sa Japan ko yata. Make sure na meron talaga kayong wifi kasi mahirap mag-travel ng walang wifi, and also bring a power bank para if in case malubat siya, kaya nyo pa rin umuwi, kaya nyo pa rin mag-navigate. Bibili ako ng airport bus ticket. Titingnan ko kung may malapit na bus stop dun sa Wiko Stay Myeongdong. And nagtingin ako kung meron ditong climate card. Walang available, syempre, as expected. So hopefully tomorrow makahanap ako kasi malaking tulong siya. Makakatipid tayo sa transpo. Especially kung dito lang naman kayo around Seoul. Ito yung mga ticket vending machine. Wow! Tingnan natin. Nanguhula na lang ako dito, mga te. Pero mukhang sa Seoul Station talaga tayo mapupunta kasi yung ibang stations, 5 o'clock na yung next na trip nila. So, I think pupunta talaga tayo ng Seoul Station and then magta-taxi na lang ako papunta ng hotel. 3 o'clock! Kawawa naman ako, be. Ay, hindi. May 2 o'clock. Pag nag-bus kayo, guys, pumunta kayo kagad or puntahan nyo ng medyo maaga para if ever may mga changes, makikita nyo. Kasi kagaya nung sa amin nung ate ko, iba yung nakasulat sa ticket, tapos pinalipat pala ng waiting area. Also, first come, first serve yung bus. So, mas maganda na nakapila na kayo kagad. If ever magta-taxi kayo, meron kayong address written in Hangul or yung kanilang alphabet para madali nyong maipakita or maituro yung address sa mga taxi drivers para hindi mahirap makipag-communicate sa kanila, and better na meron talaga kayong cash. Ang last na gagawin nyo sa airport na ito ay mag-taxi to Seoul. Napakamahal nun kasi yung sa Seoul to Myeongdong nga, ayoko kung tutuusin, gusto ko ngayon malapit talaga sa area para hindi ko kailangang mag-taxi, kaso walang choice
Okay, baka mas maganda pa na mag-car rental na lang kayo sa Klook kung gusto nyo ng private transpo. Or kung ayaw nyo ng ganitong lakaran, pwede naman kayong mag-iba ng oras ng flight, yung tipong may train pa. To 2 o'clock na guys, kaya nandyan na yung bus. Sobrang timely talaga nila. Kaya dapat nandun na rin kayo sa station before pa yung time ng alis nyo. Hi, it's 3:18 here in Korea. Kararating ko lang dito sa aking accommodation and self-check-in na siya. Kaya try natin. Grabe, sobrang bilis mag-check-in kasi ilalagay mo lang yung booking number mo tapos lalabas na rin yung room number and yung password dun sa room mo. Ang bilis talaga. Wala nang checking. Nagulat ako, lumabas na lang siya dun sa details. Wow! Ang ganda! Welcome to my room dito sa Miko's Stay Myeongdong. Tignan nyo, ang ganda-ganda, guys! CR naman. Kompleto. May hair dryer na din. Hand wash. Ito yung pinoproblema ko. Kung magdadala pa ako ng mga shampoo. Pero, ayan, kompleto din dito. Ang downside lang ay wala yatang bidet. Pero, wet wipes na lang muna. Tubig. Ano pa? Sampayan. Pwede tayong magsampay. Pwede tayong maglaba. Kompleto guys. Wow! Grabe! Sobrang spacious nung lalagyanan. Kung may mga winter clothes kayo, pwede nyo ilagay, pwede nyo ihang dito. Hindi kagaya dun sa mga ibang hotel room na talagang pagsisiksikan mo even yung luggage mo, hindi mo man lang ma-open ng buo kasi masikip. Dito, makakatumbling pa ako guys! And tignan nyo naman, may kusina. Pwedeng magluto. May ref siya! Ako pa naman, hindi ako malakas kumain, lalo na kapag mag-isa lang ako, mahina ako kumain, kaya ang dami kong natitira. So, good thing may ref. Freezer. Isang malaking ref to. Ay. Kanina pa ako salita ng salita. Wala naman pala akong mic. Pwede rin kayo maglaba dito, lalo na kung magtatagal kayo. Pero ako hindi naman. So, hindi na ako maglalaba. Meron naman dong sampayan kung gusto nyong patuyuin. In short, para talaga siyang Airbnb, apartment style. As compared kasi kapag nag-hotel ka, talagang tulugan lang. Ito kasi pwede kang magluto, pwede kang maglaba, para kang nakatira lang sa bahay, ganun. Halata mong Pilipino ang huling gumamit ng TV na to kasi yung search niya, ito ang lumabas. Chikahin ko na rin kayo habang nag-aayos ako ng bagahe kasi kanina dun sa may Seoul Station, nung last na punta namin, merong mga nakapila na taxi, tas kanina wala. So, inisip ko, hala, baka wala talaga ngayon. And then, may lumapit sa akin, nangungontrata pala siya. Ang sinisingil niya sa akin was 3,000 won. Nasa around 1,100 pesos yun. Ang lapit lang ng Seoul sa Myeongdong, guys. So, hindi ako pumayag. Buti na lang, nung pagka hindi ko sa kanya, may dumating na taxi. Tapos kinuha na ako ni Ajushi. And then, nung dumating kami dito, nasa 10,600 won lang, guys. Napakalayo. Halos walang kalahati dun sa sinisingil sa akin. Kaya wag kayong mangontrata. Wag na wag. Kaya sabi ko sa inyo kanina, wag kayong magta-taxi from Incheon to Seoul kasi grabing kamahal. Either mag-train kayo or mag-bus. Diba? Kasyang-kasya yung luggage. Even 2 luggage yung buksan ko, kasyang-kasya sa space na to. Hindi kagaya pag sa ibang hotel, guys. Sobrang sikip talaga. As in, hindi nyo bukas lang yung luggage or mabuksan nyo, wala na kayong madadaanan talaga. Gosh.
Di makakatabi kasi akong room. Baka mareklamo ko. O, diba? Ang luwag pa rin, oh. Pwede pa akong humiga dito, guys. Ang saya ko na ako ang may control sa aircon. Kasi, meron ako napuntahan dati. Pero hindi dito sa Korea. Naka-centralize ang aircon nila. Ang init na init. Tapos, basta, hindi dito yun sa Korea. Hulaan nyo na lang. I'm back. Nakapag-freshen up na ako. Kita nyo na lahat dyan. And ang masasabi ko lang, sobrang hassle-free yung pag-check-in dito sa Wiko Stay. Napakaganda ng place. Spacious, ang linis. Lahat ng kailangan mo nandito. Yun nga lang, kung pupunta ka dito, kung mag-check-in ka, kailangan mo ng travel adapter. Kasi most ng mga saksakan nila dito ay yung standard dito sa Korea, which is yung bilog. I don't think meron din silang toothbrush and toothpaste set, pero halos lahat naman nandito na wala ka na rin ganong kailangang dalhin. Shampoo, conditioner, sabon, hindi na kailangan kasi meron na. Tuwalya. Ayun lang naman, the rest na dito na. Super happy ako na dito ako nag-check-in. Kasi it's a new experience. Tsaka kung gusto nyo nang nakakagalaw talaga kayo, ayan, dito na lang kayo. Location-wise, this is in Myeongdong. Hindi ko lang alam kung gaano siya kalayo or kalapit dun sa Myeongdong Main Street. Tsaka kung gaano siya kalayo or kalapit sa mga train stations. Tomorrow, I will update you kasi sarado na sila. Hindi ko na sila naikot gabi na. Let's call it a night. Good night. Day 1, fit check. Good morning mga tea. Sa tapat pala ng hotel, may 7-Eleven na kagad. So kapag nagugutom ng late night, pwedeng bumaba. Ngayon, iikutin ko muna yung area at hahanapin ko yung nearest subway and bus station. Okay guys, yung first ko talaga na planong gawin ngayon is humanap nitong climate card para libre ako sa mga train and buses dito sa Seoul. Luckily, hindi ako nahirapan kasi yung 7-Eleven malapit sa airport, Dimusin bus stop, dito sa area meron. So, dun lang, nakabili na ako. Medyo may sungit lang yung nag-staff, pero okay lang yun. Tada! Dapat pupunta ako sa Lotte World area kasi hindi ko pa talaga siya napupuntahan. Pero, since yung train, mag-i-stop siya sa Seongsu, naisip ko, puntahan ko na rin. Total, nandito na rin lang naman. Kung ba ko ng salt bread, bibili na rin ako kasi wala naman akong planong pumunta ng Iksondong ngayong trip na to. Since nakapunta na ako doon last time, kami ni ate. So, dito na lang ako bibili. Bigo, kasi nawala yung nag-a-assist tapos hindi ko alam paano order ng isa lang. Nahiya na naman ako. Baka mamaya na lang. So, hanap muna tayo ng cafe or makakainan. Isang photo studio, alam nyo nang mangyayari. Kapili na ako ng kakainin and sobrang cute dito. Parang salt bread lang din naman ata siya. Tapos kanina, medyo nataranta ako sa pagpili ng iinumin. Nakalimutan kong malamig. Kaya cold yung drink na nakuha ko. Pag yata gusto mong tumambay dito, kailangan mo talagang umorder ng isang drink bago ka pwede dito sa taas. Yung nabili ko ay black coffee lang talaga siya. Walang katamis-tamis. Ah! Cute! Wow! Tignan nyo siya. Cute! Sana masarap. Hindi pala salt bread yung nabili ko, guys. Tikman natin. Matigas pala yun. Nababarag pa yung iping ko. Sarap. Nabusog na ako. Ito problema ko pag solo travel. Wala kasi akong kasamang kumakain. Mabilis lang ako mabusog. Kaya harap din ako mag-restaurants. Gusto ko pika-pika lang madalas. Ang dami ko pang pagkain, hindi na kalahati. Yung tinapay ko kalahati pa rin.
Kaso ayoko ng bitbitin kasi ang dami ko pang pupuntahan. Gusto ko ubusin na siya dito ngayon. So that was just a quick stopover sa Olive Young kasi wala akong dalang lipstick. And as a lipstick girly, hindi talaga pwede. Okay, masaya na ang person. Punta na tayo sa Lotte Tower. At hindi ako akyat doon. Mali ako ng binabaan, pero one station away na lang naman. So, Jamshil Maru ito. Jamshil Laru. Sa Jamshil ako dapat. So, antay na lang ako ulit ng train papunta doon. Oh my God, ang saya ko guys kasi $319 lang. Nasa 18,000 pesos guys. 33,000 plus yan sa Pilipinas. Kaya pinili ko talagang dito bumili sa Korea. Kasi same voltage naman siya sa atin. Yun nga lang, hindi ko siya makuha ngayon. Sa airport pa, kaya talagang wala. Hindi ko siya magagamit dito. But okay lang. Sa Pilipinas na lang. I'm so happy. Happy birthday! Regalo ko talaga yun sa sarili ko. Sa birthday ko. Wow, hindi pa ba sapat yung nag-Korea ako? Kala ko si Sojun, tatakbo sana ako. I think ito na yung Seoul Tower. Kasi taas niya eh. Tama nga. Kasi, ayan na. Tallest building in Korea. Nakikita ko na yung Seokchon Lake. Kaso, ayun nga, wala pang cherry blossoms. Napaaga na naman yung punta ko. But still, okay lang. It's my first time here. Sa ilang beses ko na napunta dito. Ngayon ko lang siya sinadya. Sarap tumambay dito pag may cherry blossoms na. Ang ganda. And pwede tayo tumambay dito. Upo muna tayo. Kasi kailangan ko rin mag-posting. Kasi bumili ako ng Dyson. So, kailangan natin yung bawiin mga be. Tara, upo. Okay, let's go. Yes! Sana, dito yung jowa ko. Di mas masaya. Wow! Tingnan nyo naman yung view habang nagbabike ka, diba? Ganyan. Ang saya, guys. Magbike kayo. Ayan, oo. May problema ako. Hindi ko alam kung nasan yung nirentahan ko nito. Nasa kanila panahon yung passport ko. Sana mahanap ko siya. So, mahaba panahon yung time ko. 30 minutes pa. So, ikutin ko na lang tong area na to. Hanggang sa makita ko sila. Ay, naku! Inuna ko na talaga yung baked cheese kasi sa lahat ng pagkain dito, isa yun sa pinakagusto ko. Masarap talaga siya. Ito naman yung next na favorite ko talaga. So parang balik ako ng balik dito sa Myeongdong pero paulit-ulit lang din naman yung kinakain ko. Wala lang, comfort food, ganun. Meron naman akong ibang gusto, kaso nga lang parang nabibigatan ako eh. Kaya pag may kasama na lang, dun ko lang siya bibilhin. Yung hotok, sobrang favorite ko yun. Kaso ngayon parang ang bigat niya eh, pag kinain ko mag-isa. Kakain din ako mamaya ng custard. Yung isda, masarap yung custard, promise. Tsaka, iniisip ko pa yung egg bun. Parang na-miss ko na rin siya. Kasi last na punta ko naman di ako kumain nun eh.